Okay, ang gagawin po natin, makikinig lang po tayo kay Lacson. Maikli po, lahat po ng punto ni Senator Lacson, sasagutin natin. Para punto per punto po ang pagsagot natin. Okay? Lahat po ng sinabi. Alam niyo po, bilang Blue Ribbon Committee Chairman, tungkulin niyo po sa amin na mga mamamayang Pilipino na malaman namin ang katotohanan. Sabi niyo nga, 'di ba? Sabi paulit-ulit kayo, depende kung ano ang inyong investigasyon ay depende sa lalabas na ebidensya. Sa totoo lang po, Senator Lacson, hindi na po kayo naghahanap ng ebidensya. In fact, hindi na kayo nag-iimbestiga. Real talk lang po tayo, Senator Lacson. Wala na kami narinig na investigasyon mula sa iyo. Pero, ganun pa man, sinasabi mo, lagi niya sinasabi to, where the evidence lead us. Doon kami action, where the evidence lead us. Napakaswerte mo, Senator Lacson. Dahil kahit ayaw mong maghanap ng ebidensya, kusang dumarating. Kusang dumarating. Ha? Hindi mo na kinakailangan maghanap. Kusang dumarating yung ebidensya. Ngayon, yan yung gusto namin. Yung sinasabi mo na where the evidence will lead us. Eto na po yun. Kusang bumabagsak sa'yo. Hindi na po kayo naghanap ng ebidensya. Hindi nga namin alam kung talaga ba naghanap kayo ng ebidensya o hindi. Pero dito po sa mga kaso po na to, kusa nang dumarating sa inyo ang ebidensya. Ang gagawin nyo na lang, ikukumpirma nyo kung yung mga ebidensya bang sinasabi nila ay totoo o hindi. At ito po ay makukumpirma ninyo nang nakaharap kami. Nang nakaharap yung taong bayan. Makukumpirma ninyo to sa pamamagitan ng investigasyon. Lalo kayong hindi nag-iimbestiga, lalo pong paghihinalaan, lalo na ngayon, marami-rami na tong senador. Marami-rami na tong senador na sinasangkot. Yung sinasabi nyong walang ebidensya, sangkatutak na yung ebidensya. Sinasakay sa chopper yung mga maleta. Pwede nyo suriin lahat yan. 'Di ba? Sa investigasyon, totoo ba to? Humanap ka ng mga eksperto, baka Photoshop lang o baka AI lang. Pwede nyo pong gawin yan. May ebidensya, may video, meron pa pong sinumpaang salaysay. Di ba yan yung binabanat nyo kay Gutesa? Kaduda-duda yung sinumpaang salaysay. Alam nyo po pala, ayon kay Attorney Harry Roque, pagka po may sinumpaang salaysay, ipinagpapalagay nyo na yan ay katotohanan unless na mapatunayan nyo nagsisinungaling. Kaya nga po nila pinaabogado yung sinumpaang salaysay nila dahil meron po sila, pag sila'y nagsinungaling, alam po nila na maaari silang makulong. So yung mayroon pong affidavit, ipinagpapalagay po na normal at hindi siya nagsisinungaling. Ngayon, kung gusto nyo po na mapatunayan na sila'y nagsisinungaling, hindi po pwede sa press con. Senator Lacson na madalas nyong ginagawa. Ang kinakailangan nyo pong gawin, magkundak kayo ng investigasyon at doon po sa investigasyon, doon po malalaman kung ang mga ex-marines na to ay hindi nagsasabi ng totoo, hindi. Hayaan nyo po yung tao ang mag-decide. Hindi po yung pinipid nyo lang sa amin, nakaduda-duda. Pakinggan po natin at sasagutin po natin to punto per punto. Portions doon na pwede na sabihing credible, pero may mga questionable. Number one. Okay, bago yung number one niya. Yung aminado si Senator Lacson na pwede nyo, sabi niya,
Ulitin natin. May mga portions doon na pwede na sabihing credible, pero may mga questionable. Number one, Okay. Pwede nyong sabihin credible at pwedeng questionable. Di ba? So, paano nyo po malalaman yung mga questionable? Paano nyo po malalaman kung ito ay totoo o hindi? Kung hindi po kayo magkukondak ng hearing. Kahit na ano pong dakdak ninyo, sa labas po ng hearing, Senator Lacson, kahit na ano pa pong dakdak ninyo, at walang nakaharap, hindi po makakasagot yung mga Marines sa mga question nyo, talagang paghinalaan namin na nililito nyo yung mga tao, ayaw nyo nang makita yung katotohanan. Tuloy po natin. at sinabi lang 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro cost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? So, sobra yung computation. Sobra computation. Okay, ganda no? Ang ganda ng presentation niya, no? Actually, iniisip ko na yan at alam, nasabi ko na kanina sa birada yung paliwanag diyan. Senator Lacson, makakaloko ka dyan no? Sa mga talagang pag wala pong social media at ang mga kausap mo ay mga medyang alam nyo na nabibigyan din ng maleta. Tapos na yung kaso na yan sa sinabi mo. Pero narito po kami. Hindi nyo na po maididinay na kaya po namin yang sagutin punto per punto. Tama yun sa biglang tingin. 1.13 trillion lang daw yung buo lahat ng budget sa flood control. 1.13 trillion lang daw. Paano mapupunta kay Saldico 805 billion? Sobra yung kwenta kasi 70% ibig sabihin halos lahat daw ghost project. O ang tanong sa'yo, Senator Lacson, sinabi ba nila na yan ay sa flood control project lang galing? Di ba? Wala naman nagsabi na flood control lang yan Sa flood control pa lang nga, Senator Lacson, tumigil ka na ng kaimbestiga. Ang punto nila rito, napakaraming korupsyon. Hindi po flood control corruption yung pinag-uusapan ng mga 18 Marines o ex-Marines. Ang sinasabi nila, napunta kay yung na-distribute nila 805. Hindi po yan galing lahat sa flood control. Ibig sabihin, napakarami pa pong anomalya sa gobyerno na ayaw mong imbestigahan. Tumigil ka na sa flood control patunay, may sinabi sila galing sa Bucor. Maleta, 8 yatang maleta, hindi ako sure kung ilang maleta. 8 maleta galing sa Bucor. Paano sasabihin na flood control yun, Bucor yun? So yung hinala nyo, kung bakit sa Bucor, malalaman lang po natin yan kung mag-iimbestiga si Lacson o saan galing to, bakit may Bucor. Sasabihin nila na kung saan nagmula yung pera. Senator Lacson, wag mong lilituhin yung mga Pilipino kasi maraming tagapagpaliwanag. Walang sinabi na ito ay exclusive galing lamang sa flood control. Bakit wala na po bang sa DPWH na lang? Flood control lang po ba? Wala po bang farm to market road? Wala po bang mga nagpagawa ng tulay? Wala. Nakita nyo na nga, pinapakita nung matabang vlogger no, sa Ilocos. O may mga tulay na hindi natatapos.
Wala po ba, hindi po, yung tulay, hindi po flood control yun. Wala na po ba nagpagawa ng mga kalsada? Wala na po ba mga nagpatong ng mga overlay ng asfalto? Hindi nyo po pwedeng sabihin na 1.13 lang. Sa DPWH pa lang, hindi lang po 1 trillion hindi lang po yun yung budget nila within 3 years. DPWH pa yun ha. Paano pa yung yung mga sa ayuda? Hindi mo mapapaikot yung mga tao ng ganyan. Hindi po pwede yan na ikaw lang ang magsasabi. Okay. So ibig sabihin mga kapatid, hindi yung kino-question niya muna yung 805 billion. Imposible daw yun dahil 1.13 trillion lang yung budget ng kabuuang budget ng flood control. Hindi naman po ang flood control, hindi lang naman po sa flood control pala nanggaling yung mga pagnanakaw. Punto 2. That's my first observation. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army, to conduct record check and background investigation on the 18 Marine Philippine Navy and Army personnel. Sir, why so? Initial information, 'Di ba? Why so? Sabi ng bakit ka nagpapaimbestiga sa kanila? Background. Kabisado na miski ng mga media eh. Bakit mo pa imbestigahan yung mga yan? Anong kinalaman ng background nila dito sa pamamahagi nila ng basura? hindi, wala pa sumulat ako. Pero bakit? At saka sa LTO. No? May initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. Nasagot na rin po yan ni Attorney Balingod. 16 po ang ex-Marines. Yung isa po, Philippine Army. Yung isa po ay Philippine Army Reservists. Yung pagdududa po, yung ginagawa niyong pagdududa na hindi naman lahat. Kita niyo yung pagsasabi niya. Kita niyo po yung AFP yung nagsabi, 16 lang ang ang Marines. Yung dalawa hindi. Pero sa kanya, parang ang daming hindi Marines, di ba? Yan po yun eh. Magagaling po talaga sila magaling si Lacson sa akala naman niya wala na makakahuli nung ginagawa niya. Anyways, nasagot na rin natin yan sa birada kanina. Ano naman kung dishonorably sila po ay dishonorably dismissed. Ibig po bang sabihin hindi na sila nag-deliver ng pera? Ang usapin po rito, nag-deliver ba sila ng pera o hindi? Ano pong kinalaman kung sila ay na-dismiss dishonorably? Hindi po ba? Wala pong parang si Gutesa. Di ba? Hanggang ngayon pinaniniwalaan natin yung mga sinabi niya. Wala pong connection dun kung paano siya na-dismiss sa Philippine Marines. Ngayon po, yung sinasabi eto Senator Lacson yung sinabi mo kay Gutesa, bakit hindi ka panipaniwala? Kasi wala nagko-corroborate. Paulit-ulit ka dyan. Siya lang ang nagsabi. Siya lang yung tanging nagturo kay Martin Romualdez. Walang iba nagko-corroborate. Eto po, 18 na nagko-corroborate. Pero ayaw mo mag-imbestiga. Ang katwiran mo noon, wala nagko-corroborate kay Gutesa. In fact, akala siguro ninyo pag wala na si Gutesa, wala nang lalantad. May lumantad at marami pang kasunod. Hindi nyo pwede na itong i-dismiss na wala. Kasi yung mga kinatwiran mo kay Gutesa noon, binalik ng mga Marines sa'yo. Una, kinakatwiran nyo kay Gutesa, palpak yung nagnotaryo. Sabi nga namin, immaterial na yan, nanumpa nga sa'yo. Sa harap mo, nanumpa eh. Pero, pinalaki nyo yun. Eto, hindi na palpak yung notaryo. Kasama na nila abogado. Di ba? Yung affidavit nila, maayos na. Isa pang sinasabi nyo, hindi na nagpakita si Gutesa sa DOJ o sa ombudsman. Eto po, hinarap nila sa ombudsman yan. Wala na kayong lusot. Yung mga sinabi ninyo na palusot kay Gutesa,
kaya hindi katiwa-tiwala siyang witness, hindi nyo na malulusutan kasi yung mga sinabi nyong kakulangan ni Gutesa, ginawa na tong 18. Okay. Yan yun, no? So, yung pagdududa mo na hindi naman sila mga Marines, nasagot na po yan. 16, yung isa Philippine Army, yung isa reservist ng Philippine Army. O, pwede mo ngayon sundutan kung Philippine Army ba talaga yun. Wala na po yung usapin na yan. Nagbibigay ka lang ng duda. Pero, hindi mo mapabulaanan yung kanilang mga sinasabi. At hindi mo mapapabulaanan yan sa mga press con lang. Dahil ngayon, lalo ka nagpe-press con, lalong naniniwala yung mga tao na may tinatago kayo. Tuloy natin. So doon pa lang, mapuposyon natin yung credibility ng source. Yan, credibility ng source, di ba? 18 yun, no? Meron lang 2 ron na hindi Marines. At ngayon napaliwanag na hindi nga Marines pero Philippine Army. Yung isa, reservist. Asa na yung credibility na sinasabi nyo? Buwag na kagad yan. Tuloy. If true, kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the Armed Forces of the Philippines, attention to Philippine Navy.